Tinatawagan upang magbigay ng maikling pananalita ang Pangulo ng Makibaka, makabansang kilusan sa ikapagtatamo ng bahay at kabuhayan, si Ginoong Alfredo Q. Sinasabi po natin ay si Prof ay galing sa estudyante mag-aaral. May lohika po tayo na sinasabi na upang maging magaling na guro, dapat maging magaling na mag-aaral. Isang mainit, naglalagablab, dumadagundong na umaga sa inyo lahat. Lalong-lalo po dito sa ating mag-aaral sa UP, tinatawag na UP Vanguard. Ang aking ibabahagi ay halos 3 dekada po ako sa revolusyonaryong samahan. Ito po yung Kabataang Makabayan. Kung maalala nyo, sino ba member ng Kabataang Makabayan dito? Ito po kami noong early 80s ay nakibaka. At 2 beses po ako napakinala ang member ng Rebelde. Ito yung New People's Army. At nais ko po sanang bigyang daan yung aking naging kaibigan na kasama bumalakas ng House Resolution ng 14th Congress. Siya po yung nakaburol, balita ko, sabi ni Prof dito sa UP, si Armando Alvarillo. Siya po yung nakasama ko po doon sa bayan. Hindi po ako member ng bayan dahil pag-retirado ng aktivista. Pero lumapit po ako sa mga aktivista upang humingi ng tulong para bumalangkas ng batas. Hindi po rin ako congressman. Pero bumalangkas kami ng batas. Ito yung House Resolution about land grabbing. Nakalaban ko po sa labanan na yan sa mahabang proseso. 16 years po. 31 anyos po ako nung nag-umpisa yung aming revolusyon dito sa isang bilyonaryo. Kilalang tao. Hanggang sa yung pakpak ng taong to ay tuluyang pababaksak ng inyong lingkod. Kung parang istorya ni David and Goliath. Yan po yung karanasan kung saan ay kahit ano pa man, no, laki ng kalaban, bakit ito'y inagaw yung lupain. Kapag yun po yung aking negosyo, kala ko nung araw ganun lang yung sigaw ka na makibaka. Huwag matakot. Hindi ko naintindihan yun nung mag-aaral pa ako. Naintindihan ko po yan nung ako mismo na involved at aking biktima nito. At sa 16 na taon na labanan na yun, ay naituwid po natin yung justisya. 4 na judge po yung aming nahatulan, natanggal. 20 lawyer po yung aming nabulgar. At 3 piskal yung gumulong po na wala ng hanap buhay. Matindi po yung karanasan ko. At ito ay hindi pa tapos. Kasalukuyan parang nagkaroon ng kasunduan sa loob ng 16 na taon na labanan. At punta na po tayo sa ating selebrasyon. 120 years na po yung celebration ng Katipunan. Mabuhay po si Andres Bonifacio! Mabuhay po ang ating mga Katipunero! 120 years na po nakakalipas, mga kababayan. Mga kababayang estudyante, mga guro narito at mga bisita, mga magulang at mga kapatid. Ano na nga po yung tayo ngayon pagkalipas ng 120 taon? Kaya sabi ko kay Prof, habang yung mahaba ng konti yan po yung kasi meron po tayong mga ibang tagapagsalita, hindi pa dumarating, kala ko maiksi lang ako Kaya sabi ko, may pagkakataon na kaming yung oras na yun. Ang gusto lang bahagi ko sa inyo ay ano na ba tayo ngayon after pagkalipas ng 120 taon magmula nung 1892 2012 na po tayo ngayon. Itinayo ng mga katipunan sa panguna ni Andres Bonifacio noong 1892. Sarawain po natin ang bahagi ng kasaysayan. Nais ko po sanang tumimo sa ating mga isipan ang umagang ito ng selebrasyon. Napagkatapos ito ay hindi ito isang simpleng piging o simpleng selebrasyon. Ito po tumatalakay sa ating mga kababayan na kung saan para ka rin nakakita ng krimen. Nakita mo na may nabaril sa kanto. May nakita kang krimen. Tumahimik ka. Anong ibig sabihin nun? Ang pagtahimik mo, hindi mo isinuplong sa kapangyarihan,
Dala-dala mo yung konsensya habang buhay. Yan po ang nangyari sa ating mga bayani. Kailangan po nila ng katarungan, kailangan ipagpatuloy yung kanilang laban. Ang ibig ko mong sabihin, kung hindi tayo mag-witness doon, ay hindi po malulugtas ang problema. Yung problema po natin sa kasalukuyang kahirapan, ay yun pa rin po yung problema nung nakaraang panahon nila, noong 1892. At dito nga po ay naitayo na dahil sa katipunan yung unang republika. Ito po yung Republika ng Pilipinas. 16 na presidente po, mula doon kay Andres Bonifacio na hindi pa nga kinilala ng Amerikano, hanggang kay Emilio Aguinaldo, pinakamatagal na upo at naging nanungkulan sa pamahalaan ng revolutionary government. Siya pinakamatagal, 37 years ang nanungkulan bilang Pangulo. Hindi natin alam po hanggang saan dumating yon. Panahon ni Manuel Quezon, noong 1935, Commonwealth government, hanggang kay Ismaña, kay Laurel, na collaborator ng Second Republic, Manuel Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, pagdating ni Marcos, kay Cory Aquino, yung nanay ng presidente ngayon. Kapagkatapos ni Cory, ay sumunod si Ramos, sinundan ni Erap, at ni Gloria, hanggang ngayon kay Pinoy. Ano na po tayo ngayon? Pagkaraan ng marhabang panahon. Ito pa rin po tayo. Sistema panlupa pa rin. Nakakalungkot. Nung itanayo ng unang gobyerno, 16 na naging presidente, ang resulta po nito ay $60 billion sa pagkutang natin. Lalo na sa mga mag-aaral. Dapat ito ipag-aaralan yung maigi sapagkat kayo ang pag-aasa ng bayan sa ating mga kabataan. Tinatalakay ko po ito upang kahit paano, ito naman yung hindi tinatalakay, tinatago dito sa paaralan, no? Ito yung basihan na laging ginagamit natin. Pupunta tayo sa barangay, kukuha tayo ng clearance, makikita mo, nakalagay doon, Republic of the Philippines. Yung bigyan natin ng kahulugan, ito po yung representative. Ito yung Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador, Congressman, Governor, Mayor, Councilor, etc. Hanggang sa barangay level na. Ano yung public? Ito po yung 96 milyong Pilipino po ngayon. Mga kamag-aral, mga magulang. Ano yung Pilipinas? Ito yung 7,100 island na binubuo lawak na lupain na may 300,000 square kilometers at 116 square miles. Kaya sa nasabi nilang overpopulation lumabas ka lang ng Metro Manila sa SLEC, sakita ang lawak ng Mabukrin. At dahil po dito, nabanggit ni Prof, kami po ay mga tiga-radyo. Alam po, kapos yung oras dito sa radyo po sa DWAD, 1098 sa AM po. Kung gusto niyo po ng malayang talakayan, pag-usapan po natin doon. Pero bago yun, tatapusin ko muna po yung nais kong ibahagi sa inyo, bukod sa karanasan ko. Ito yung demokrasya, yung people's power, na galing sa salitang Latin, o yung tinatawag na Democratos, people's power. Demokrasya ko ba tayo ngayon? Sasabi ng ating kamanta, si Caselso, huwad ng kalayaan. Demokrasya, ibig sabihin may pamantayan to. Ano yung para matawag na demokrasya? Isang Pilipinas o bansa. Meron po itong 5 batayan. Malaya ba to sa larangan ng politika? Tingnan niyo ang politika natin. Ang nangyari, dynasty. Mula sa tatay, sa anak, sa asawa, sa apo. Sila-sila. Tapos, yun yung politika natin, larawan ng politika. Sila-sila yun. Tayo-tayo rito sa baba, tayo yung ginagahasa, yung mga karapatan. Kahit yung mga lalaki, ginagahasa rin. Hindi lang yung sa babae. Yung mga karapatan natin, sibil, sa ayon sa saligang batas. Kalayaan sa kultura, sa edukasyon, dito, lalo na sa UP, di ba? May kalayaan nga pa tayo sa edukasyon. Kung titingnan niyo po yung edukasyon natin, magmula elementary, high school hanggang kolehiyo, mararamdaman mo lang sa Pilipinas pagdating lang sa subject na Pilipino. Ito ngayon, pinapractice natin, yung 7104. Isa bansa, yung wikang Pilipino. Sabi nga ni Professor Herman. Wala po. Sapagkat ang mananakot po, unang hinahawakan,
kinokontrol kapag sumasabot sa isang bansa, ang unang inahawakan yung utak ng tao. Ito po yung edukasyon. Kaya under colony po tayo. Nakakalungkot isipin na under colonialism. Sistemang kolonyal. Makadayuhang kaisipan. Hindi naman makikita yan, naka-Levi's ka, ano mo pa. Pero siyang sinasabi po natin ay walang kalayaan, sinasabi ng kanta ni Casalso. O, tsaka po tayo, yung economics natin, kakontrolado po ng mga treaty, yung economics natin, magmula sa Laurel-Langley Agreement, parity rights, na mga binago ngayon, na nakatago na yan. Oh, sabihin, kontrolado tayo dahil ang resulta, ito na, may utang na tayo. Ano bang proyekto ang nakikita natin sa kapaligiran na hindi inutang? 5, 6, hindi pa nga, 25 years to pay, 30 years to pay. So, makikita natin na kahit sa reliyon, wala rin tayong kalayaan. Sapagkat, alam nyo, sinasabi, separate from state, yung ating reliyon, kung ano man kinasapian natin, no? Eh, kaya inilawal po yung triple mando sa DWAT. May nagtanong nga ano ba yung triple man? Yung si triple man, yun yung, saan nang galing to? Nang galing po sa langit yun eh. Yung lalo na sa mga Katoliko, yung sinasabing, sa ngalan ng Ama, ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Tatlo po yung katawan. So, ano po yung reliyon natin ngayon? Kaya nga po inilawal yung bahay at kabuhayan. Itong makibaka, huwag matakot. Ano po ibig sabihin ng makibaka? Makabansang kilusan para sa ikatatamo ng bahay at kabuhayan. Wala po tayong bahay. 30 milyong Pilipino ang mahigit wala hong tinitirhan. Andun po sila sa ilalim ng tulay, sa estero, sa gumugulong na kariton. Tawawa po. 1/3 po sa atin na walang kakayahang magkaroon ng bahay at disenteng pamumuhay dahil walang kooperasyon yung ating gobyerno dito. Maraming grant, marami tayong tulong, maraming AIDS. Pati nga AIDS, pumasok nito, sabi, kaya ingat kayo mga kabataan, no? Dahil sa Pilipinas na, no? Kaya, in general speaking po, ay itong demokrasya natin, sinasabi ni Casalso, ay huwad yung kalayaan natin. Ang isang tao, ako, marami akong labanan dinaanan. May mga kasama ko, naging leader union po ko nung araw. Nag-umpisa ako sa isa, ako. Hanggang sa, naging 2 kami. Pinag-aralan ko yung company, multinational. Kinumpari ko yung mga leader, yung pwedeng may potential, yung mga tahimik ng tao, hindi mayabang, may talino. Hanggang lumago kami. Hanggang naging 3,000 kami. Doon kami minsan nag-meeting sa beach, nag-outing kami, kunwari, no? Hanggang minulat ko sila. Dahil bakit? Hindi naman ako sapat yung talino para gawin ko yun. Hanggang sa maging union, hanggang sa pinapapatay na ako, kinasuhan ako ng sedition, inciting rebellion, lahat ng kaso, inabot ko. Pero nagwagi po kami, isang 5-star hotel po to. At yun ay, nung naupo nga yung gobyerno noong 1986, ay bigyan na po tayo ng karapatang mamuhay ng normal. At marami pa pong pinakamatinding laban na hindi po pala sinasabing, mayaman niya, mapera yan eh. Wala tayong laban dyan, kaya bilhin niya ng hukum, hustisya. Sa judicial system natin, 94 lawyers na po yung nag-ispar. Pang 95 na to si CJ Corona sa impeachment. Yan po yung larawan natin na kung saan ang taong bayan, lalo na yung mag-aaral, na kayo papunta pa lang sa inyong pupuntahan kung ano mga destinasyon para sa buhay, pagpapamilya, ay dapat yung maintindihan na kailangan ngayon pa lang ay alam niya na kung ano yung direksyon, ano yung panindigan nyo. Ang mga Pilipino po, naniniwala akong likas ang pagiging makabayan, likas ang pagiging makatao, likas ang pagiging makadiyos. Yun po yung ating formula. Marami ako nakasama na ibinebenta ako, pagdating ng oras, nilalaglag ako, pero muli akong tumayo. Dahil ang prinsipyo natin maliit, ang prinsipyo natin may hirap, kapag tayo nabigo, kailangan natin tumayo. Kapag muli tayong nabigo, kailangan natin muling tumayo. At kung tayo mabigo na mabigo, tatayo tayo ng tatayo hanggang sa tayo'y magtagumpay. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang mga bagong Katipunero ang mag-aaral din sa UP. Magandang umaga po sa inyong lahat.